na hindi ako nakatutok sa income, hindi ako nakatutok sa action plan, nakatutok ako sa source kung saan nanggaling lahat ng blessing, kasi kahit tanggalin sa akin lahat ng blessing na gusto ko at alam ko yung source ko, papalitan lang niya. Kaya never akong kinabahan. And that's the reason why meditation is really real, no? Because that's the only time that you can actually assess and contemplate and reprogram your mind. Yeah. Kasi pumapasok ka doon sa tinatawag natin na alpha state wherein you can tap your infinite potential in your mind's eye, no? By putting brand new ideas, brand new concept, and brand new beliefs. And that's why I always say, never work for money. Because when you work for money, magiging slave ka ng money at lagi mong hahabulin ang pera. But when you work for growth, and your growth will actually bring value, ikaw ang hahabulin ng pera. That's why we want to earn more, because we want to be purposefully blessing the world. And yet, the blessing will not only happen simply because, again, nakapokus pa rin tayo sa pain of not having enough. Na kung ang ibig sabihin pala truly, fully, wholly ng pera sa'yo is purpose, why not be purposeful first before actually thinking about money? It's an honor and a privilege, again, for me to serve all of you tonight, no? And of course, excited ako magsilbi sa inyo ngayong gabi because I am in my happy place, ultimate, no? Of course, there's no place like home. But of course, if you live in a home wherein summer in the Philippines, pero malamig sa labas, parang aircon yung buong buong farm, no? Si Carlo umuoo diyan kasi galing na siya dito, no? And I'm just happy and grateful. So again, every Tuesday, it's just a free flowing, no, of topic, but siguro itopic ko na lang ang aking 55th birthday celebration on Sunday. Palakpakan muna po si Coach Ras, no? And apparently, no, natutuwa lang ako. It's because hindi ko lang alam, for some reason, blessed na blessed ako. Kasi almost every day, every week, no, ma-birthday ko hindi, ang daming presents, ang daming dumarating ng mga kung ano-anong regalo sa bahay, no? At specifically ngayong kaarawan ko, no? So ang dami talaga nagmamahal sa akin. Thank you, Lord, no? And napaisip-isip ako, ano ba ang gusto ko sa birthday ko, no? Sa totoo lang, galing lang ako sa US, nag-Alaskan cruise ako, at talagang sanay na ako that parang with all the blessings I have in my life right now, parang wala na akong desire for more. So hindi ko alam kung good news ba yon or bad news. Tapos pagtanungin ako, ano ba talaga pinaka nakakaligaya, no? Para sa akin, yun lang yung pag nagsaseminar ako, pag may kasama akong tao. So again, that's something I wanna look into. So I think for most people na mga topic ko, talagang yung topic na malakas, no? Na gustong-gusto ng mga tao is tungkol sa pera, no? So hindi ko lang alam kung pera din ba yung topic na gusto niyo for tonight. But again, knowing me, I would always say, money is never about the money, but it's actually what you are in full alignment of. And if money is what you want, it will just totally get into you, no? So, basically, alam ko, kasama ko na dito si Boss RDR. But Boss RDR, no? Ang napili kong topic tonight is simply because of birthday week ko na, no? And eto si RDR, na-frustrate sa akin to. Ikwento ko na lang, boss, ha? Nagregalo sa akin ng relo, no? Alam ko namang mahal na mahal. Pero pumunta ako sa boss, sa Switzerland, nakita ko siya nasa harap ng store. Tapos tinignan ko, sabi ko, putek, no? $10 in euro, tapos hindi ko ginagamit. Kaya pala naiinis sa akin si Boss RDR. So, what's going on for me? Hindi ko naintindihan, no? And doon ko na nalaman na at the end of the day, pag align na align ka pala sa creator mo, pag align na align ka pala that you live in the spirit, you live in the soul, you live in the embodiment of God, your creator, okay? Money becomes not exciting when you now start living on your highest truth. So money is just, now you understand, it becomes now just a tool to bless, a tool for freedom, a tool for excitement. And definitely, okay, anong connection niya sa birthday ko? Also taking a look at on, yes, I am really blessed with my finances right now. And of course, I would always say,
grateful with or without it. But again, I learned something in life that wag na wag kang makontento. Kasi pag nakontento ka kung nasaan ka ngayon, titigil ka na sa kakatulong sa ibang tao, titigil ka na sa kakaalaga sa katawan mo at babalik ka sa hindi magandang katawan, titigil ka na sa pagmamahal mo sa mga pagmahal mo at you take everything for granted. And therefore, it's really taking a look at us. What else do I want? No? So again, any material gift, zero po. No? So kung magbibigay kayo sa akin ng regalo, ang nangyayari, nare-recycle yan. But of course, special people who's giving me gift, I'll keep it. But for mostly, okay, sorry, but ganun talaga ako. No? Because why? Maybe I have come to a point wherein I'm very minimalist. No? Yung bang, kumbaga sa akin, ang aking pinaka-requirement, pag nakaligoan ako, okay na ako. Very simple. So this year, sabi ko, okay, ayoko naman bigyan ng opportunity yung taong hindi ko makapatanggap ng blessing. So it's the very first time na humingi ako ng gusto ko talaga, which is actually fundraising, not for the church, not for the Hope for the Aged that I'm supporting, but for me personally. And I think the biggest risk here na, mahusgahan. Akala ko ba, okay yan financially, but nangihingi. No? So again, it's not maybe because of that, but it's also me taking a look at on, expressing what I want, and even if people will judge me, it doesn't matter, but also being able to be friends with money. Because again, in the end, yes, I'm enjoying, I'm blessed with my income, and of course, I will never stop expanding my capacity to earn because my capacity to give is such a big grace. No? So, again, that's maybe the topic, no? And pinaka-viral na topic ko also na lumabas right now na mahabang long form is with Boss RDR regarding that money. So, having said that, no, andito na si Boss RDR. Hindi ko lang alam, boss, kung exciting pa tong topic na napili ko, but take it away, kwentuhan tayo. Yeah, lagi naman na exciting pag si Coach Ras ang kasama kasi siguradong marami tayong matututunan, no? So, sa lahat ng participants natin ngayon, and I believe we're also live, good morning, good afternoon, and good evening, mga boss. And it's good to know, because of the situation of our world or the world right now, it is good siguro na malaman din natin na mapag-usapan din natin to, Coach, no? Ako, I really believe that it is actually relevant right now. Because ang opinion at pananaw o tingin ng maraming tao sa sitwasyon ng mundo ngayon ay lalo pang papahirap, no? So meaning to say, paano ba natin dapat tignan yung mga oportunidad, pagkakakitaan or hanap buhay, at gaano ba kahalaga ano ba ang magiging parte ng pagkakaroon ng tamang mindset sa ganitong panahon tungkol sa pera? Maganda yan, Coach. Yeah. Ayan. Ang galang, no? So, ako naman kasi, boss, sa totoo lang, na-realize ko, simula nung nag-resign ako from my full-time job, that was 2007, by next year, 20 years na, wala akong klarong kitaan. No? Kaya kung tanungin mo ako, ano ginagawa mo? Feeling ko, ako yung parang OG na freelancer. Kung ano-ano ang ganap, pero wala talagang, alam mo yung klarong pumapasok na ini-expect. But ito yung pinagkakatakahan ko, boss, no? Grabe yung daloy, kahit grabe rin yung palabas, and kahit anong project na papasukin ko, never akong kinabahan na walang papasok, kahit naman alam ko na hindi pa klaro ano yung mga ginaganap ko. So which means, in the end, ito yung pinakapagkaintindi ko, boss, no? Yes, I want, maybe the goal is money, okay? Yeah. And underneath the money, meron tayong action plan. Okay? Underneath the action plan is really how we can achieve this. Ang nangyari siguro sa akin, boss, naintindihan ko na hindi ako nakatutok sa income, hindi ako nakatutok sa action plan, nakatutok ako sa source kung saan nanggaling lahat ng blessing, kasi kahit tanggalin sa akin lahat ng blessing na gusto ko at alam ko yung source ko, papalitan lang niya. Kaya never akong kinabahan. No? In fact, the more crisis that's going on, zero fear, zero doubt, zero worry, because maybe I know that yung aking source hindi na uubusan, which means naintindihan ko, yung source ko is not the business that I have, yung source ko is not the job that I have, yung source ko is not even the talent that I have, but my source is my God who supplies all my needs according to His riches and glory, and therefore, every crisis is opportunity for me to bless the world because never niya naman akong pinabayaan. And I think
Yan yung come from ko, boss, na maybe when we met before, sabi mo, grabe ka, no? Give ka ng give, ng give, ng give. Wala ka namang alam kung kikita ka pa rin, hindi. And in the end, siguro 9 out of 10 ang trabaho ko giving, 1 lang yung aking receive, hindi nga taking, receiving, pero yung receiving ko, mas malaki pa doon sa ginive ko. Yun yung nakakapagtaka na hindi ko siya maintindihan, but now, I really fully embrace that when I am focusing on my source, when I'm focusing on my God that is limitless, that is abundant, He is capable to give me anything that I want. Therefore, siya mismo ang magpo-provide sa akin. Yan yung Yeah. aking pananaw ngayon, boss. Yeah, and let me tell all the participants, no, or ask all the participants, no. So, who among you ang nagkaroon or nakaka-experience ngayon ng hard time, no, to actually earning enough money to sustain their needs, no? Sige, ayan, si Leia. Alright, who else? Si Leia lang ba ang medyo, si Erald, si Erald Napoles, alright? Who else? Mga boss, ayan, di ba? Si CJ Crisanto, alright? Sige. Alright, next question would be, no, para doon sa mga medyo nahihirapan pa na masustain yung need nila o yung pangangailangan nila sa pera. Unang tanong ko siguro ano ba ang pera para sa inyo? Yan, sige, pwede kayo mag-participate lahat Question ko mga boss, ano ba ang pera para sa inyo? Ano yung pera? When we say money, ano ang ibig sabihin sa inyo ng money? Yan. Ayoko ng showbiz answer Okay. Tool, okay, tama. Pera is a tool, instrument. Money is energy, sabi ni Annalise, okay. Energy, okay, money. Yan. Okay, security, necessity, freedom. Money is freedom. Yeah. Alright. Maybe next question is, how much money, no, yung tool, pambili mo ng tool, kung tool ang ibig mo sabihin. Now, how much money naman if necessity naman? I'm talking about figures, Sabi ko sa inyo, ayoko na showbiz answer dito Okay? So, okay, yung freedom naman, how much yung sinasabi ninyo, di ba? If tool lang siya, how much yun? Okay, so sabi ni 100K per month. Sabi ni Lichanko, o kala ko ba tool lang, bakit billions? O, di ba? Sabi ni 1 million per month. Ayan. Okay? 100,000 per month. Freedom unlimited, right? Ako po, to be honest, kanina sabi ni tool, bakit naging unlimited? Okay. Unlimited tools? Right. So, let's start from here, no? Siguro para sa akin, coach, correct me if I'm wrong, no? Dati kasi, ang paniwala ko kasi sa pera, dahil, syempre, hirap kunin, di ba? Ang hirap kumita, no? Yun ang paniwala ko sa pera Ang naging pananaw ko dati sa pera is burden, no? Nagkaroon ako ng belief system na gano'n na pasanin or mahirap gumawa ng pera. Kaya pala hirap ako dati sa pera dahil parang mahirap pala siya. Okay. Dati ang naging tingin ko sa pera is fear. Nakakatakot ng maraming pera kasi baka ma-hold up ka, baka ma-kidnap ka. Right? Dati ang paniniwala ko sa pera ay chaos. Bakit? Pera lagi ang pinag-aawayan ng nanay at tatay. So para sa akin, nagkaroon ng meaning sa akin dati yung pera na magulo ang pera. So meaning to say, why am I saying that? Nagkaroon sa atin ng specific na ibig sabihin ng pera sa subconscious mind natin, depende kung ano ang experience natin sa pera. Though, sinasabi mo ngayon that money is a tool, money is unlimited, money is ganito, but you still have this core belief na naka-engrave sa subconscious mind mo, na naka-engrave sa experiences mo sa buhay mo, kung bakit hirap kang umasenso ngayon. Kasi may adjective o may pang-uri ka na ibig sabihin na not consciously, maybe unconsciously, na ito pa rin ang meaning ng pera sa'yo. So kung hirap kang kumita ng pera, baka kailangan nating intindihin saan nang gagaling itong ibig sabihin ko sa pera, bakit ganito yung result ko. Right? So yung meaning ng pera, nagkakaiba-iba ho yan, depende ho sa taong nagdadala or depende sa experience mo sa pera. Boss Ardia, paano ba yumaman? Simple lang.
Pag naka-engrave at naka-instill sa utak mo na ang meaning ng pera ay totoo na doon sa sinasabi mo at nangyayari na to doon sa experiences mo, ibig sabihin nagiging tama na yung ibig sabihin ng pera sa'yo, kaya lumuluwag yung pagdaloy ng pera sa'yo. So ano ibig sabihin? Kailangan ko lang palang gawin yung kagaya ng ginagawa ni Coach Ras. Na kung ang ibig sabihin pala truly, fully, wholly ng pera sa'yo is purpose, why not be purposeful first before actually thinking about money? Unahin mo na yung meaning bago yung physical na pera. Darating kasi ng pusa sa yan eh. Yung iba kasi ang formula nila baliktad. Ano yung baliktad? Kailangan muna magkapera ako bago ako maging purposeful. Kailangan muna magkapera ako bago ako makatulong sa ibang tao. Kailangan muna magkapera ako bago ko masabi na successful ako at para makapag-provide din ako sa iba. Ngayon, po pwede ba lahat mangyari yan kahit wala kang pera? Hindi lang naman kasi money ang currency sa mundo. Okay? Anong take mo dun, Coach Ras? Actually, pinaka-perfect metaphor nun na ang currency sa mundo, hindi lang naman pera eh. And if money is just our focus and our programming about money is lack, patay tayo dyan. Yeah. Of which, we also have time, we have some talent, we also have other things that we can bless the world with. And if money is what you want, it's just a conversion of. Yeah. And therefore, kung simulan natin na ang ating purpose to serve, to support, to give, and money is just a result of your service, you giving, you creating value for people. Yeah. And that's why I always say, never work for money. Because when you work for money, magiging slave ka ng money at lagi mong hahabulin ang pera. But when you work for growth, and your growth will actually bring value, ikaw ang hahabulin ng pera. Yeah, ako I truly believe in that because money is in exchange of whether product, services, but most importantly, it is an exchange of trust. Yeah. Yeah, so gusto ko malaman ninyo that money is all about your character. So ibig sabihin, masakit man tanggapin kung ang karakter mo ay hindi akma para umasenso ka't yumaman ka. Hindi ka talaga yayaman kahit anong sipag, tiyaga mo, galing mo, talentado mo, hindi ka yayaman. Money is all about character. So sabi ko dati, dahil nga meron ako mga experiences sa pera na away, magulo, kulang, hardship, no? Somehow meron na pala kaming love and hate relationship ng pera. Nag-aaway kami ng pera pero hindi niya alam na kaaway ko siya. Sino rito sa palagay niya, kaaway niya yung pera dahil hanggang ngayon hindi pa siya umaasenso. Di ba? So meaning to say, it's all about really our programming and our belief system around money. No? Boss RDR, napakahirap naman kasi masyado kasi ngayon, Yan. ang iniisip mo kasi, na kaya lang namin nasasabi ito, kasi somehow, nakakaluwag-luwag na kami sa buhay. But really, believe me guys, na nung gipit pa ako sa buhay, hindi ganito yung ugali ko. Pero nung nakaluwag-luwag ako sa buhay, isa lang ang ginawa ko. Niluwagan ko lang din yung sarili ko sa ibang bagay. Kaya nga, nakakaluwag eh. Ibig sabihin, kailangan mong patakasin ang sarili mo doon sa mga bagay na, alam mo yun, na hindi nakakapagpa-asenso sa'yo. Medyo malalim ho ito, pero unawain at hindi nyo maigi dahil ipapaliwanag namin sa inyo ni Coach Ras kung ano ang significance nito sa buhay natin. Go ahead, Coach. Siguro, boss, let's take a look at stages, no? We all start with the first stage, which is what we call survival stage. So, kung hirap na hirap tayo sa pera, simply because result yan ng past nating experience and we were told we just have to survive and keep on surviving. Now, pinush natin ng pinush at talagang umokay ka sa pera, nag-move ka sa next level, which is what you call stability. Parang okay ka na. Right? Yeah. Now, ang problema kasi pag okay ka na, pero yung mindset mo pa rin, nandun pa rin sa money wounds mo, kahit okay ka na, hindi ka pa rin makakatigil. And then, you now start to sacrifice your health, you start to sacrifice your family, because again, you want more, because again, ang measurement natin sa success is profit. Now, here's the thing. Alam mo ito, Boss RDR, 9.5 out of 10 na mga taong kumikita na ng sobrang laking pera na galing sa hirap, hindi pa rin sila masaya
Simply because yung sinabi mo, boss, na nakaluwag ka na pero hindi mo binigyan yung sarili mo ng chance na maluwag ka na kasi dahil meron ka pa ring tinatawag natin na survival mindset. And that's where I get to see na halos lahat ng kakilala kong sobrang daming pera, they are actually in a state of anxiety, stress, overwhelmment, but above all, miserable. Simply because, again, maybe they forgot the most important part in this whole world. That's why we want to earn more, because we want to be purposefully blessing the world. And yet, the blessing will not only happen simply because, again, nakapokus pa rin tayo sa pain of not having enough. Oh, maybe, Coach, let's answer the question of, sabi ni Joel, Coach, okay ba ang utang para magsimula ng negosyo? Ayoko kasing tumanda ako na employee lagi. Parang palaging naghahabol ng pera. Alright. Ako personally, ang utang is a belief system. Okay? Yeah. Iba yung loan. Loan kasi is responsible, pinagplanuhan. Utang is kinuha mo. Now, kahit umutang ka at palpak ka bilang employee, palpak ka bilang, let's say, career person, I'll guarantee you, palpak ka pa rin sa negosyo. And therefore, yung utang yan, mababaon ka pa rin. Again, halos lahat ng money problem na meron nagsusulat sa akin is baon sa utang. Kasi nga, pinagnegosyo, hindi naman prepared yung sarili. Yung mindset ng business owner, ng skill set, I should say, business set, hindi prepared. So therefore, kahit aalis ka sa employment, okay, tapos mag-run ka ng negosyo, mas mahirap pa, I'll guarantee you. Simply because, again, it's never about the money, but it's about your container, your context, your vessel that is not prepared to run this business. Yeah, para sa akin naman, kung mangungutang ka tapos hindi ka handa, I mean, ano ang plano mo, 'di ba? Madali kasing sabihin na, sige, mangungutang ako para inegosyo ko. Problema kasi ng maraming negosyante, akala nila puhunan ng kulang nila. Pero hindi nila alam, hindi pa sila handa talaga, kaya wala silang nagiging puhunan. So makakagawa ka kasi ng puhunan kahit wala kang pera eh. Kung talagang ano ka na mahusay at magaling ka ng entrepreneur, because there are so many ways for you to create money without having a capital or puhunan. So meaning to say, develop yourself first, start with no capital, start to grow your money with zero capital, start to sell anything that you can actually sell online or physical. Pag natutunan mo yung pagbebenta, maniwala ka sa akin, susunod na yan na matututunan mo na ngayon yung cash flow. Pagkatapos ng cash flow, magugulat ka, matututo ka na mag-operate ng maliit na negosyo. Tapos matututo ka na ng finance. So, ibig sabihin, first things first, if you wanna grow your money, start to develop your selling skill. Because that's the only way for you to create more money. Yeah. Next question. Ako po ay isang teacher. Nagiging mindset namin ay hindi makakapundar pag hindi umutang. Anong masasabi mo doon, Coach? Again, lahat ng kakilala kong baon sa utang because, again, ang belief system nila kailangan umutang para umangat. Iba yung utang sa loan. Uulitin ko, yung loan, planado yan. Alright, business owners, go loan. And because, again, they want to expand their business. Pero kung ang ipapangutang mo lang is matustusan mo yung pang-araw-araw mong kailangan, walang katapusan niyang habol ng utang para ibayad, uutang para ibayad. Instead of focusing on that, why not focusing on expanding yourself, growing yourself, so that when you are in the marketplace, you have value and people are willing to pay you. Because sabi nga, on the soul level, we're all equal, but in the marketplace, we have different value. And therefore, patasin mo yung value mo para hindi ka na kailangang mangutang. So, yung utang kasi naging culture na dito sa Pilipinas, pero hindi kasi ready ang tao para palaguin yung pera niya. Tapos mangungutang siya, thinking na yun lang yung magiging solusyon para makaahon siya. Mali. Maraming oportunidad na makakapag-umpisa ka ng wala kang puhunan. At kaya dapat grow yourself as much as you can. Yun ang ibig sabihin. Ako boss, meron akong paniwala tungkol sa sarili ko. No? At 55, na-realize ko, yung money architecture ko is hindi pang negosyante. Ang money architecture ko is for me to help business owners to create leverage around what I have as who I am. And therefore, right now, officially, I have 34 companies. And that created me an enormous amount of income because
I'm helping them because of, again, yung knowledge ko hindi matawaran. Yung kakayanan ko hindi matawaran. Yung skills ko hindi matawaran. At higit sa lahat, yung character ko that people are willing to actually bet their life on me, including their money, simply because all of this. And this will create an enormous amount of money even without me putting up a business. No? In fact, boss, yung sarili kong negosyo, hindi ako nag-handle, binigay ko kay Migs, sila nag-handle at sila nagpalago kasi nga, yung certain architecture ko is around supporting people so that they can create more money, and in return, I get that, and that's where I get my value. So again, that's something I wanna introduce to people na siguro hindi lang pang negosyo para for you to create a lot of money, but also be the person who people can trust, because right now, most business owners are looking for partners. Most business owners are looking for people who can support them in their expansion, and therefore be that person if that's what you want. Except that maybe kung employee ka, hindi ka nga maasahan sa trabaho mo, paano ka pa maasahan sa mga business owners? Right. And so far, no, dahil marami na kayong narinig, ano na yung pinaka-biggest takeaway nyo as of this moment? Kasi baka meron pa rin hindi nakakaintindi dito sa mga pinag-uusapan natin. Gusto namin kayong masuportahan. Okay? So, may tanong pa tayo. Paano po malalaman ang money architecture mo? Kung paano business o hindi? Ako, Erald, no, nalaman ko through my ChatGPT. Kinausap ko siya. Sabi ko, ChatGPT, nagulat lang ako. You know, the blessing I have in my finances. But this type of income that I receive is solely pang negosyante lang. And I'm never seeing myself as a business owner, as a businessman. But I see myself as somebody who believes. And sabi niya, there are certain money architecture. And your money architecture is just to support people. Star builder pala ang tawag sa akin. Okay? That I build stars. And these stars will actually shine through with me. And that's where I getting blessings. So, right now, hindi ko masagot yan. But play with your ChatGPT. Sabi, anong money architecture ko? Ibibigay niya sa'yo. At okay, eto yung lane mo. Kasi sa totoo lang, happy ako sa ginagawa ko, whether I'm paid or not. Okay? Ang daming mga, whether I'm paid or not. And because I'm really happy with what I'm doing, all the more, I'm so blessed with it. So, siguro, para feeling ko yung money architecture ko, ano yung true nature ko based on my personality, based on my character, that can allow me to enjoy what I'm doing. Because, boss, sa totoo lang, kaya ako sinasabi na kahit hindi ako magtrabaho in the next 50 years, buhay na ako, even if wala akong pera sa bangko, kasi nga, ini-enjoy ko yung ginagawa ko at alam ko at any given time, every day, kaya kong kumita ng income na gusto kong gawin. Kasi nga, siguro, nakatira ako sa money architecture ko. And para dun sa tanong ni Miss no, yung money wounds po kasi, ayan po yung na-engrave sa atin na belief system natin around money. No? So habang tumatanda ho tayo, may mga trauma ho talaga tayo based on our experiences in life, no? So usually, kapag sa poor environment ka talaga pinalaki, ang magiging belief system mo sa pera is kung ano yung paniwala ng magulang mo, kung ano yung paniwala ng society doon sa area na yon. Just to give an example, sa mahirap na community ka pinalaki. Sabi ng maraming mga tao doon, mahirap kumita ng pera. So, whether you like it or not, napapakinggan mo yun araw-araw at palagi. So, what happened is, ang naka-inculcate sa isip mo, mahirap kumita ng pera. Right? Lumaki ka sa environment na sinasabi na masama ang pera. Dahil pang nagkapera ka, ma-hold up ka, ma-kidnap ka, maraming mangyayaring masama sa'yo. So, ikaw, nagkaroon ka ngayon ng fear, takot, no? Whether hindi mo to nararamdaman at hindi mo naman ito naiisip, pero dahil yun ang programming sa iyo as you grow older, yun ang naging belief system natin. Yun din yung nagma-manifest sa result and action natin. So ibig sabihin, paano mawawala yun? You can actually reprogram your mind. How? Okay, simple lang. Number 1, go and meditate every single day. Bakit? You have to rewire yourself. You have to recreate yourself. Because if you do not recreate yourself, you cannot recreate your future.
Kasi tama yung sinabi nila na nakaguhit na sa palad mo. Kasi yun yung guhit ng palad mo, pwede mo naman baguhin ang guhit ng palad mo. Right? Not literally, but you can recreate your life by reprogramming yourself, installing new ideas, new concept, new beliefs. And with technology right now, with artificial intelligence, it is actually human support for you to become more aware on what's really happening to yourself. Kasi marami sa inyo, okay, ang program, hindi ko naman naiisip yung boss pero maniwala ka sa akin, over the years, yun yung sinasabi sa'yo paulit-ulit, maniwala ka sa akin, nagre-reflect at sumisingaw sa ugali mo. And that's the reason why meditation is really real, no? Because that's the only time that you can actually assess and contemplate and reprogram your mind. Yeah. Kasi pumapasok ka doon sa tinatawag natin na alpha state wherein you can tap your infinite potential in your mind's eye, no? By putting brand new ideas, brand new concept, and brand new beliefs. Wow. I like it because, again, the ultimate highest tool that we can reprogram, especially our money wounds, is to relax, be in a relaxed state through a meditation. Kasi sabi nga ni Boss RDR, okay, yung money wound natin, galing yan kung ano nating na-experience habang lumalaki, the emotional pain, the belief or the trauma that we have around money affects how we earn, how we spend, how we save, specifically how we receive or how you value yourself. Okay? Again, number one wound that I see for a lot of Filipino is what you call scarcity wound, which means yung feeling mo laging kulang kahit meron naman, no? And I guess saan nanggagaling yan? Siguro habang lumalaki tayo, especially coming from a survival mode, hindi ko alam sa inyo, pero sa akin, pinalaki ako ng magulang na yung lolo ko ay galing sa giyera. So therefore, alam kong meron kami, pero grabe yung pagtitipid kasi survival is the only way to live, even if we have so much, but still ang feeling kulang. Lagi mong naririnig, wala tayong pera, kahit meron naman. Tipirin mo yan, okay? Mahirap lang tayo. Now, how do you heal that? Okay, practice gratitude. Practice awareness of financial that's going on for a little bit and train your mind to notice what is already available instead of focusing on what's lacking. So which means, number one, acknowledge anong meron. Number two, appreciate ko ano yung meron because when you appreciate ko ano yung meron, number three is you now allow what you want to happen. Right, correct. And yun nga, yung ito, gawa tayo ng simulation mga boss, no? Right? Tanong ko sa inyong lahat ng participant natin dito, if naka-live tayo sa social media, you can also participate, no? So, unang tanong, no? Ano ba yung lagi nating naririnig? Balik tayo maybe 3 years old tayo. Yan, maalala nyo na yan. Ano ba yung lagi nyong naririnig tungkol sa pera? Yan. Ako, boss. Balik tayo ng 3 years old. Ako, example, Okay. boss, na my mother is Ilocano. Again, hindi kami mahirap Lumaki akong parang Forbes Park kami kung saan nakatira. Pero lagi ko narisa na anak ko, awanti kwarta. Tapos yung tatay ko, Ilonggo. Right? Ang Ilonggo are known to be really still the same, kuripot. No? Hindi ka magasto diya, kalisod sang kwarta. And ang pinaka naalala kong traumatic sa akin, no? So, Johnson's Baby Shampoo yung malaki. Dahil magaslaw ako, nabasag ko. So, hinampas sa ulo ko at sinabi, ang hirap kitain ng pera, hindi mo dapat ginagawa to. So, doon na-inculcate na even if early stage nakuha ko siya ng madalian, hindi ako makapaniwala na madali, kailangan ko paghirapan. Yeah. So sabi dito, it doesn't grow on trees, mahirap kitain ng pera, kailangan magtipid, walang pera, yun ang mga naririnig. Mag-ipon, mahirap kunin, hindi tinatay ang pera, ayan. Mag-ipon, tipirin mo kasi mahirap kitain ng pera, bata pa lang ako, dapat daw bata pa ako mag-ipon na, okay, hindi mo kailangan ng maraming pera, ayan. So money is evil. Walang pera, umiiyak po ako buong araw kasi walang pera. Pait, way kwarta. Lisod pangitaon. Mauna permi. Mahirap kumita ng pera, wag basta gumastos. Okay, para paglaki, okay. So imagine this, no? Including in our society. So bring back your old memory about old telenovelas, no? Para sa mga kasing edad namin, okay?
Ako po ay mukha lang sariwa pero may edad na rin. Okay. Ang mayaman ay kontrabida. Tama? Ang mahirap ang bida. Kahit yung mga drama box po ngayon, kung mapapansin ninyo, bigla na lang susulpot na yung mayaman mata pobre, na yun naman pala, yung mahirap na inaalipusta niya, yun ang may-ari ng kumpanya. Ganon. Yung sa drama box. Di ba? So, bakit ganon ang gustong panoorin ng tao? Tingnan niyo to guys ha. Pinaisip ko sa inyo muna, ano yung paniniwala natin sa pera. Tapos pinaisip ko sa inyo ngayon, ano yung mga pinapanood natin dati na talagang sobrang binantayan natin, pinagpuyatan natin na mga telenovela. Lahat ng mga yan, over the years, yan ang nakaprogram sa isip mo. Brainwash. Over the years. Tapos sasabihin pa sa'yo ng magulang mo, o kita mo na, tama talaga yan, nasa ano na yan. Kaya ikaw pagka, wag kang basta sumasama dyan sa mga mayayaman mong classmate. Mga mata pobre yan. Tama. Di ba may ganyan? May ganyang senaryo. Naku, wag kang maiinggit sa classmate mong may kotse. Baka galing sa drugs yan. Oo, di ba? May mga ganon. Tama. Galing sa illegal ang magulang yan. Tama. Huwag kang mag-aasawa na ang mayaman. Aapihin ka niyan, anak. Oh, di ba? Yan din kasi yung programming ng kultura eh. Kaya ang hirap yumaman sa Pilipinas. Totoo. Ayaw ko na. In fact, boss, one of the most important wound na hindi nare-recognize ng karamihan, lalo yung marami ng pera pero feeling nila mababa pa rin because ang tawag dito, worthiness mood. Which means feeling hindi deserving yumaman kahit mayaman na, or pag may utang sa kanila ibang tao, hindi sila ningil because I didn't feel worthy. Siguro ito yung lumaki kang kailangan, humble ka lang, or na-associate natin yung yaman sa pagiging selfish or greedy or mayabang, which is not true. Which means, again, what is a good practice here? Notice. Maybe start to practice receiving without a guilt, no? I don't know, ito si Boss Arder, ganun yan. Pag may binigay ako, mag-iisip ka agad yan ng susuklian niya. Ganun din ako, no? Palamangan ng suklian, no? So, parang why not just receive, no? Because you deserve it, no? And again, most of the time, accept and just breathe in, and you don't even have to force that ako naman ang bibigay, no? So, again, yan na-realize ko, boss, sa akin kung nasaan ako na maybe my money block right now is, sabi mo nga, lagi kang nagtatapo ako sa Coach Ras kasi hindi ka marunong humingi ng suporta. Siguro because, again, meron pa rin akong worthiness na parang, Ras Huson lang ako, Boss RD Arian, nakakahiya naman. Ras Huson na ako, may ganyan pa rin ako, boss, at totoo lang. and di ba, itong talk na to, sabihin mo naman kay boss, baka, and alam ko, lagi mong sinasabi, Coach, may ka naman tulong sa akin. And I think, boss, na-realize ko right now, I think I am selfish enough to stop you from blessing me because all I want is to be in control. Na ako lang nagbibigay para ako lang magaling. Yeah, and I want everybody to know that there's a safe space for all of us guys na hindi ka i-judge ng tao. Kasi yun ang paniniwala natin na lagi tayong huhusgahan pag nanghingi tayo. Lalaging may impression sa atin ng publiko na kapag humingi tayo ng pabor. Hindi. Si Coach Ras, kahit nasaan yan, kahit anong oras yan, tinutulungan ako niyan. So anong dahilan na hindi ko susuklian ng ganun din or hihigitan ko yung ginagawa niya sa akin? Napakabuting tao. Nabago buhay ko dahil sa kanya. In your 55 years of existence in this world, Coach Ras, libo na yung binago mong buhay. Kaya siguro naman, worthy ka naman na tumanggap din ng pagmamahal galing sa mga taong binago mo yung buhay. I want you to know that. And it's your birthday. No? Boss, So, manghihingi ako ng birthday gift sa lahat. Okay lang ba? Awakening. Regalo ko po ito sa mga taong gustong magkaroon ng napakandang deep, meaningful connection sa sarili, deep, meaningful connection sa pamilya. Ang nangyari sa Awakening, boss, no, yung batch 1, pinadala yung 12-year-old na bata, na anak, na suicidal. Nung umuwi, nagkapatawaran sa magulang, nagulat yung tatay, na-cause pala ng suicidal. Siya ang pumunta mismo sa batch 2 at na-realize niya, siya rin pala ay depressed, hindi niya alam, at ang cause nun ang lola. Batch 3, umaten si lola na 80 years old. At ang sinabi ni lola sa batch 5, lahat tayo buong angkan. So naging family healing po siya, guaranteed.
Yeah. But more than that, naging company healing, no? Thank you, boss. Sa first batch, halos lahat nung tao mo, pinadala mo. Doon Yeah. ko pinalabas yung regalo mo sa akin. Boss, doon sa gift na yon na binigay mo sa akin na emotional reset ko na story in 7 minutes na normally 2 hours ko kinikwento, everyone is crying because my story is their story, except blessed ako na nagkaroon ako opportunity to release it to an emotional reset called awakening. So, ang hihingin kong regalo, guys, awakening. So, yan yung hinihingi kong gift sa inyo na magpakita ka sa'yo, pakita kayo sa akin, yayakapin ko sa kayo, dalahin yung buong pamilya, hindi kayo magsisisi because again, it's the greatest gift that I felt I am giving to humanity. And of course, the gift that I want to receive is come, join, and see us. Because again, that's where I'm at right today. Pangalawa, yung personal kong hinihingi, boss, okay? In 10 minutes, kota na ako. So, nagkaroon ako bagong project, swimming pool naman. So, O, hindi pa ako nakakapagpadala, coach. oh, Wait lang. so first time kong meron nag-message, boss, no? Anong kailangan mo, Ras? Sabi ko, dinaratso ka na, cost kami pera. Totoo ba? Tapos biglang tumawag kasi baka akala ko scam to because alam ko hindi mo kailangan ng pera. Alam ko ikaw yung nagbibigay ng pera but ngayon ko lang narinig yung pera. But to be very honest, I'm healing my money wounds of asking and taking that risk of di baling husgahan mo ako na may kong pera. At least nasabi ko yung gusto ko kasi ikaw gusto mo ng ikaw naman gusto ng pera. Kaya walang masabihin because mas malaki yung pagmamahal mo sa takot mo na masabihan mo kakang pera. Pero lagi ko sinasabi sa seminar, mas nakakatakot sabihin mukha kang walang pera. Ayan, so may tanong tayo dito, Coach Ras, no? Tanong ni Coach Ras and Boss RDR, kahit sino po sa inyo ang sumagot, no? Ano po mas importante, ipon or experience? At ano po ang biggest lesson nyo tungkol sa pera? At nakakaapekto po ba ang pera sa relasyon in any aspect ng relation? Po, either romantic, friends, family and friends po. Sorry po if marami po tanong. Yeah, kagaya niya, nag-sorry ka kagad. If marami kang tanong, po pwede naman. Correct. Di ba? Gusto mo, dagdagan mo pa ng 10 yan. Pwede naman. Bakit kailangan mag-sorry? Wala ka namang ginawang masama. I mean, Filipino culture, wala ka namang ginawang masama. Bakit ka mag-sorry? So, sa unang tanong, ipon or experience, parehas pong importante yan. Mali pong comparison. So, para sa akin, kailangan mong mag-ipon. Bakit? Kung meron kang pinaghahandaan in the future, mas maganda na matuto tayo mag-handle ng pera natin. And ipon is actually a discipline, no? Hindi po siya result po yan ng disiplina. Hindi lang po ang ipon tungkol sa pera, tungkol din ito sa karakter mo bilang tao. Pangalawang bagay, experience. Not normal na kailangan natin ng maraming bad and good experiences sa buhay. Bakit? Sa bad, doon ka natututo, doon ka gagaling, doon ka maraming realization. Sa magandang experience naman, doon ka nagkakaroon ng satisfaction, worthiness sa buhay. No? Biggest lesson tungkol sa pera, yung sa akin, sa totoo lang, nakaka-apekto ba ang pera sa relasyon? Tanong niya. Nakaka-apekto ho eh. Oo. Unfortunately, kapag wala kang pera, sa kultura natin, sa pananaw ng publiko sa atin, hindi na publiko, sa pananaw na lang ng biyenan mo. Okay? Sa pananaw na lang ng biyenan mo, wala kang kwenta eh. Sarap kayo magpamudmud ng pera. Wala kang pera. Ganun po yan eh. Di ba? So, kailangan talaga natin ng maraming pera. Importante ang pera. Pero ang tanong, bakit wala kang pera? Wala mo nga sa pera. Nakakatawa, boss, no? I mean, para sa akin, totoo lang, no? Kung sino ang, kahit ikaw may pinakamasamang ugali sa pamilya, pero pag ikaw ang pera, ikaw yung may kapangyarihan. Ay, totoo yan. Di ba? Alam nyo, guys, no? Ito gusto ko lang din i-highlight lang din, no? Tungkol, total na pag-uusapan na natin to. Tignan nyo, kung paano tayo i-program. Tingin ko sadya tayong pinoprogram ng publiko eh. Ang superhero natin, na-observe nyo ba? Si Captain Barbell Basurero. Si Darna lumulunok ng bato. Pwede naman pagkain ng lunukin. Bakit bato? Mahirap din, di ba? Si Gagamboy, mahirap din. Bakit ang mga superhero sa Amerika, si Batman, bilyonaryo. Si Iron Man, bilyonaryo. Si Superman, anak ng Diyos. O isipin mo, di ba? Galing sa langit. Ibig sabihin, doon pa lang makukumpara mo na, bakit ganito nga ba? No? Bakit, ano ba yung sinasadya ba? Pati superhero namin, mahihirap. Parang we tend to worship kahirapan. That's something that we want to shift, we want to support people with, and therefore, again, in the end, money is just a result of
your capacity to value yourself. Sabi ko nga, no, the way you treat money is the way you treat yourself. Yeah. So if you treat yourself as if wala kang halaga, yung pera, hindi ka talaga mamahalin, lalayasan ka niyan kasi hindi mo pinahalagahan yung pera. So Yeah. therefore, it starts with, again, balik pa rin ako, I am the money-making machine. And Yeah. if the money-making machine is not well taken care of, kung kikita man yan, isusuka niya rin kasi pinagod mo, inubos mo, sinaid mo, and that's something you wanna start to look into. Tandaan ninyo, ang pera may muka. Nalulungkot, napapagod, tinatamad kang lapitan. O, di ba? Tanong ni Boss Ardia, napanood ko po yung podcast nyo ni Josh Mojica. Reklamador po ba ay money wounds? Yes! Sumisingaw. Yes. Sumisingaw na money wounds yan. Pag nagre-reklamo na, ang dami mo na reklamo. Nireklamo mo government, nireklamo mo yung kamag-anak mo, nireklamo mo yung lahat ng bagay na lang sa buhay mo. Money wounds yan. Sumisingaw yung money wounds. So yan na yung ibig Hindi sabihin. Ako, sumisingaw na. Boss, hindi lang hindi lang complain, criticism. Kasi bakit? When I criticize you, I'm actually criticizing myself and therefore yung self-esteem ko bumababa. Pag bababa ang self-esteem ko, equals my income. But Yeah. pinaka-worst is condemnation. Kumbaga, one time, big time, nasaktan ka lang ng isang tao, pinako mo na, hinusgahan mo na sa masamang tao, and therefore, these are the three most important things you must watch out. Complain, criticism, condemnation. Advice lang po, na-scam ako and negative ako 5 million. Kasalanan ko naman na nagtiwala ng todo at naging greed. Paano dapat mindset ko? Although alam ko mababawi ko naman yung pera. Actually, sobrang gusto kitang i-congratulate ngayon, no? Dahil na-experience mo na magkaroon ka ng 5 million na deficit. Why? Kasi yan ay wala kang ibang kailangan gawin kundi solusyonan eh. So yung pagsolusyon sa pera, it is actually your growth. Imaginein mo na dati, imposible kang makagawa ng 5 million. Ngayon, pwersahan mong gagawin sa buhay mo yung 5 million dahil may binabayaran kang utang. At pag natapos ka sa utang, it is an evidence na kaya mong gumawa ng 5 million sa ganitong period of time. Madali lang pala yung 5 million. Susunod, madali lang pala yung 50 million. Ang tanong ito, ano magandang solusyon, Boss RDR? Una, align yourself. Parang ganito lang yan, di ba? Kahit anong galing mo, anong husay mo, tumakbo. Kung ikaw ay nasa opposite side ng racetrack, pasalungat ka sa mga racers, hindi ka makakarating sa finish line. So ano yung importante? Align yourself. Tama? Number 2, pag align mo na yung sarili mo, alam mo na yung direksyon na gusto mong puntahan. Train yourself. Grow yourself. 'Di ba? Sa takbuhan, ano kailangan mong gawin? Be physically fit. Be ready. Mag-stretching ka. So, ganun lang din sa buhay. Kaya ako talaga ina-advise ko sa bawat isa sa inyo that if you really want na maging successful, kailangan i-ready natin yung katawan natin. Be physically fit. Kasi maraming itinuturo ang fitness sa buhay. Totoo ho yan. Nung nagdedire-diretso na ako ng running ko, ng exercise ko, maraming tinuturo ang pagiging physical fitness para sa success natin, even in money. So, ganun ko po na nare-realize yan. Alright? Coach, go ahead. Pinaka-good news niyan, nagbayad ka ng tuition fee ng 5 milyon at Yeah. pag nalampasan mo yan, okay, yan yung pinakamalaking lesson na hindi ka na babalik sa mas maliit na container. No? Boss, ako, na-experience ko yan, 2010, no? $1 million all gone. Okay? Hindi naman siya scam, but again, tama, based on greed. And basically, how I handled it. So, inalaw ko muna, number 1, inalaw ko yung sarili ko na ma-disappoint ako, pero hindi ko hiniya yung sarili ko. Okay? Because again, getting scam can create anger, embarrassment, blame, ma-disrupt yung buong buhay mo. But being deceived does not mean that you are stupid. It means that you are human. Pangalawa, i-separate mo yung lesson sa pagkatao mo, your identity mo, which means you made a mistake, you trusted the wrong person, wrong company, and that is different from being a failure by itself. Okay? Yeah. Next is, I want you to avoid making emotional decisions immediately.
after the scam. Why? When people get scammed, they often react, they panic, they go on the revenge, and depression. Yung mga nakasabayan ko hanggang ngayon, depressed na, hindi nakakilos, hanggang ngayon nagkakaso pa rin. When in fact, it's a golden opportunity to get yourself first before taking action. Most important part is I want you to understand that this may be a pattern of the pain that you are actually going through, which means ask yourself, ano ba yung mga red flags na inignore ko? Kasi alam mo naman, lahat ng scam, alam mo may red flags, pero nanaig yung greed. Ako yan. Okay? Ano yung emotional need na na-trigger, kaya ko siya pinatulan? May pressure ba? May urgency ba? But above all, greed eh. Okay? Which means, awareness will now prevent the repetition of all of these things that you experienced in the past. Most important part here is, at the end of the day, make sure that you take full responsibility because again, pwede tayong magwala, pero wala tayong karapatan magtanim ng sama ng loob forever kasi na-scam tayo. Because again, most important part here is kailangan mo i-heal yung trust wound na meron ka. Many people become emotionally closed after being scammed. They stay where they are at nagsaraning puso completely. Please forgive yourself for wanting more something good because that is not bad. But most scams work because they hook into hope, trust, opportunity, and then yung financial freedom is what they want. Walang mali doon. Most important part here is let the pain and allow yourself to go back to, again, legit earning money. And the legit earning money sa akin, ito lang po, number 1, personal growth. Kasi kahit saan ka iba to, pag nag-grow ka, lalo ngayon AI, my God, it's the best, no? Boss RDR, magiging proud ka kay Jed, 22 years old right now. Kahit saan ko iba to, kahit anong gawin sa buhay niya, lumalago all the time. Bakit? At 17, nagsimula na ng personal growth, career development, business development, leadership development, anything and everything he put his hand to is very successful because naintindihan niya that he never worked for money, but he worked for growth because money will run after you if you're growing and growing and growing. Which is, by the way, karamihan yan, libre na. We have AI and we have YouTube University. So para doon sa ano, kasi medyo may thread na tayo dito. May nakikita akong pattern sa mga participants natin. No? Na may nagkautang 5 million, ito may 50K, may 750,000, di ba? So yung pattern po na ganyan, ano yan eh, kumbaga hindi natin po pwedeng i-blame yan eh na sa ano sa ibang tao. Yung kasalanan kasi na ganyan na lumulubog ka, nalulugi ka, kapabayaan yan sa sarili. Yung iba, iniisip nila shortcut. O baka ito na yung easy way out para yumaman ako. Yung iba, iniisip nila ito yung pinakamadaling paraan para yumaman ako. Nagkamali ako, nalubog ako, nagkautang-utang ako. So anong ibig sabihin? Ano yung emerging pattern sa buhay? Ano yung emerging pattern? Hindi pa tayo handa para sa malakihang oportunidad. Pinipilit natin ang sarili natin. Minamadali natin. And we are making decisions out of emotions. No? Not on realistic data and realistic current capacity mo or skill level mo. 'Di ba? So, ano yung ibig sabihin nito? Kung gusto nyong hindi malubog sa utang, dapat making sure that all figures and data is aligned. Kung maggagawa ka ng oportunidad. Pangalawa, you will not be basing your decision based on your emotions. Sa palagay ko, maganda to. No. Kailangan tignan mo yung numero mo. Sa palagay ko, okay to. No, hindi po pwede yun. May costing, may gastos sa pagpapaikot ng pera. So ano ibig sabihin ng ganyan? Bakit nga ba ako nagkaroon ng ganong klaseng decision making? Bakit mo minamadali? Bakit ka parang atat na atat? Again, it's your money wounds. No? Na hindi mo kaya sa sarili mo gumawa ng mas maraming pera kaya nagre-rely ka sa ibang tao. It's money wounds. No? Coach. But again, all the things that we're teaching here are legit. There's no such thing as instant. All great things will always have a process and it always take time. Yung fried chicken sa side, yung tag-5 pisong fried chicken, no? Masarap siya pero mas masarap yung galing sa Michelin star na restaurant na mahaba-haba ang preparasyon and I think that's what we want in our life. No instant.
Thank you so much. Boss, last and final word for our audience.